Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. Please like, subscribe, and comment if you are listening. Anyways, so i-discuss natin yung katangahan. Lagi na lang nating dinidiscuss yung mga katangahan at kabobohan ng mga huwadkom. At hindi tayo nagsasawa na i-correct ang mga katangahan at kabobohan. Kaso sa kasamang palad, hindi pa rin sila natututo. Kagaya nitong bidabidahan at talitalinuhan na si Franz Castro na lola na ng dinosaurs. Sabi ni Pipi Sara, dinosaur man Jude, sabi niya. Anyways, so yun nga, dinosaur daw ang edad. So, kahit na anong pakokorek natin na ang kanilang ginagawa ay labag sa due process, ay wala pa rin, hindi pa rin talaga pumapasok sa kukote nila. At talaga namang inaaraw-araw at palagian ang kanilang pagiging consistent sa pagiging ob-ob at tanga. So, yan ang malaking problema. Tapos, ito pang masaklap. Lahat gagawin nila para mapabagsak ang mga Dutertes. Pero alam nyo ba, ang observation ko dyan, sa kakaganyan nila kay BP Sara at kay PRRD, instead na si BP Sara ay hindi tatakbo ng pagkapangulo sa 2028, parang sila ngayon ang nagpupush na tumakbo na lang si BP Sara ng pagiging president. And of course, mananalo yan siya, right? And i-discuss din natin itong si Raffy Tulfo. You know what, guys? I used to be an idol and a fan of Raffy Tulfo. Kasi lagi ako nakikinig sa kanya. Lagi ako nakikinig sa mga natutulungan niya. Yun nga lang, yung mga kabit-kabitan, yung mga naaapi, mga ganyan. Dati ako nanonood sa kanya. Pero nung naobserbahan ko na parang naging tikom ang bibig niya about sa nangyayaring korupsyon at mga kalokohan, lalo na dyan sa Quadcom at sa mga nangyayari pa dyan sa Pilipinas, is parang nawalan ako na. Actually, ilang beses na akong na-invite dyan sa Bardagulan serye. And na-invite ako ng mga host, si Ma'am Shari at si Ma'am Maricel Tulfo, si Mishari Roman. So, yeah. So, I'm actually sad about that kasi idol ko siya eh. So, medyo nasayangan lang ako doon sa ilang taong iningat-ingatan niya na pangalan niya at reputasyon niya at dignidad niya at ang kanyang paninindigan ay nabahiran ng politika dahil sa pagkampi niya sa bangag government. So, nangihinayang ako sa maraming beses at paulit-ulit at ilang taong pagserbisyo niya sa taong bayan na ayun, parang matatapon na lang sa kanal dahil sa pagkampi niya sa mga kaliwa at sa mga taong hindi nagmamahal sa bansang Pilipinas. Sabi niya noon, naging senador siya para maging boses ng taong bayan. Maging boses siya ng taong bayan. Pero anyari. Yeah, I feel sad about that for him. But anyways, matanda naman na si Raffy Tulfo. Alam na niyang ginagawa niya. So, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin. Kung pinipili niya sa ganong direksyon, magkakaalaman na lang sa mga susunod na botohan kung siya ba ay tatangkilikin pa rin ng taong bayan. Kasi ang tinitignan ng taong bayan dito is yung totoong nagsiservisyo eh. Yung totoong nagmamahal sa mga Pilipino. Doon makikita yun eh. Kasi nakita ko naman na tumutulong talaga siya sa programa niya eh. Pero syempre, malaki yung kinikita niya sa YouTube, diba? So, doon niya rin kinukuha yung pantulong niya. Anyways, yun nga. So, ano pa ba ang i-discuss natin? Yun pa lang sa Saturday, merong rally
si Tol Bisdak Pilipinas at ang iba pang vloggers at ang mga gustong mag-join dyan, mag-join kayo at mag-ingay para lang marinig ng bansang Pilipinas at ng mga sangkatauhan ang inyong mga pinaglalaban na mali na yung ginagawa nila kay BP Sara. At sana ituloy na ni PRRD yung pagsasampa ng kaso doon kay Trilling para masampulan na at mabigyan ng leksyon yung mga umaabuso sa sa kanilang freedom of speech daw kuno, na kahit manira mo okay lang. Sana maparusahan na yung ginayo. Anyways, yung ginagawa nila dito sa kahit magpaulit-ulit tayo ng vlog dito at ng pagdaldal natin about sa ginagawa ng Huwadcom dyan sa mga Duterte, sobrang obvious talaga na pamumulitika yung ginagawa nila kay BP Sara. Kasi tingnan mo, hindi sila makausad-usad at hindi sila maka-get over at maka-alis-alis doon sa problema nila sa 125 million confidential funds. Pero tikom naman yung bibig nila sa 550 control. Tingnan nyo naman ang nangyari, ang daming namatay, ang daming mga nabaha at mga kung ano-ano pang nasirang mga kagamitan at kabahayan, ari-arian dahil sa baha. So nasaan yung 550 billion na flood control? Hindi naman nila pinag-uusapan doon, 'di ba? Maiintindihan sana natin kung talagang para sa taong bayan yung ginagawa ng Huwadcom na talagang binubusisi nila yung kay BP Sara. Dapat busisiin lahat ng may confidential funds. Hindi lang lahat ng ng ahensya, lahat ng agency na may confidential funds. Yan si Romualdez, meron din yan siya. Si BBM, meron. Ano pa, meron yan sila mga kapulisan. Maraming mga agent at ahensya ng gobyerno na may confidential funds. So dapat yan binubuklat din, 'di ba? Bakit si BP Sara lang? Yung malalaman bakit si BP Sara lang ang sinisilip nila ang confidential funds? Napaka-unfair, 'di ba? So nakikita mo talaga doon na purely pamumulitika. At dahil sa ginagawa nyo, to be honest, hindi naman nasisira si BP Sara Mas lalo na misikat. Kasi alam nyo ba, good and bad publicity is still publicity. So kahit na anong ngaw-ngaw nyo dyan, hindi nakakasira yun kay BP Sara. Mas nakakabuti pa nga sa kanya. Kasi mas nakikilala siya ng mga tao. Tapos nakita nyo naman kung paano siya sumagot, diba? Tapos yung trabaho ng COA, kayo ang gumagawa dyan sa Huwadcom. Ano, tanga lang? Mga bobo ba kayo? Actually, paulit-ulit ko nang sinasabi to Paulit-ulit kong sinasabi na mga tanga at bobo kayo. Pero wala paling improvement. Ganun pa rin sasabihin ko ngayon. Kasi ganun pa rin kayo So, ano na mangyayari? Pera-pera na lang ang laban talaga. Benta-benta na lang talaga ng dignidad at prinsipyo para sa salapi. Di umano daw may mga kabayaran sa inyo ang ginagawa nyong sa Huwadcom. So ganun na lang talaga. Kahit ikahiya na kayo ng mga anak nyo, 'di ba? Nakaka-stress kayo, to be honest. Pero buti na lang malapit na ako sa patutunguhan ko. So mamaya na uli ako magpapatuloy. Anyway, subscribe guys. God bless. Bye.